Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, value investor po tayo. Nagpa-practice tayo ng dividend investing. Pero bakit natin nirespeto ang technical analysis? How it works? Why it matters? Pag-uusapan po natin. Welcome back. Ayan, why technical analysis matters. No, konting basics lang po sa mga baguhan po sa stock market. Pero of course, as usual, bago po natin umpisa ng ating main topic, kwento-kwento po muna tayo for entertainment purposes. At hindi na po lingid sa inyong kaalaman no, na mahilig din po ako sa math po no. Nung high school po ako, college, mahilig po talaga ako sa math no. So, konting kwento lang po no. Second year high school po ako no. Actually galing talaga ako sa Chinese school no. Most of my life Chinese school po ako no. Kaya lang no, second year high school po ako, hindi po maganda ang health ko po no. So, lumipat po ako sa isang school na kapitbahay lang po namin. As in, lapit po, walking distance na, pero hindi po siya Chinese school, no? So, lumipat po ako doon nung third year po ako. Ngayon, dito po sa school po na to, meron pong isang student po dito na siya ang the best sa math sa buong school po na yon, no? And from where I came from, I was nobody. Kung saan po ako galing, I was nobody. Pero nung lumipat po ako sa school po na to, no, natalo ko po yung best in math po dito by a wide margin. Kasi marami pong contest. Nagulat ako, maraming contest pala doon, no, sa school na yon. Marami pong naging contest doon. And then, tinalo ko po siya natalo ko siya. Hindi ko alam kung several. Basta natalo ko siya. And by a wide margin of score. Now, hindi po doon natatapos ang kwento. So, yung school po na to, since nananalo po ako internally, pinadala nila ako sa iba't ibang competition outside the school, mga inter-school competition. Naku po, wala po ako nakuhang any winnings at mukhang hindi nga rin po ako naka-score. And it's not even close kasi sobrang galing po talaga ng mga estudyante po na galing sa mga Manila Science, mga Philippine Science, mga Chinese schools, etc. Ang dami po magagaling talaga no, sa iba't ibang schools outside ng school po na yan. Ngayon, ayan, magagaling po mga Philippine Science, Manila Science, and etc. po. No? Ngayon po, nung nag-fourth year na po ako, bumalik po ako sa alma mater ko doon sa original na Chinese school na pinanggalingan ko po. No? Ngayon, nung pagbalik ko po doon, may bagong student po kami na fresh. No, galing po siyang China, nag-migrate po siya dito sa Pilipinas. Ang galing po niya. Ang pangalan po niya, itago na lang po natin sa pangalang Hong. Okay, no? So, pinapadala po si Hong sa iba't ibang competition sa labas ng school. And guess what? Talagang tinalo po niya yung mga student po na galing sa Philippine Science, Manila Science at iba't iba pa pong school. Talagang tinalo po niya no, by a wide margin. And he was just so superior. Ang pagkakaalala ko po nung araw po, no, si Hong po talaga ang pinakamagaling sa math at physics sa batch po namin sa buong Pilipinas po ito. Si Hong po. Okay? So, nakukuha niyo po ang kwento po natin. Ituloy pa po natin. Ngayon, ito pong si Hong po na to, nung nakakwentuhan po namin itong si Hong na siyang pinakamagaling sa buong Pilipinas po. He is not even the best doon sa pinanggalingan niya pong school sa China. Yung school niya po sa China, no? Yung maliit na school sa probinsya niya, hindi siya ang pinakamagaling doon. Marami pa po mas magaling sa kanya doon sa school niya. Tapos pag kinonsider pa natin yung province niya, marami mas magagaling pa doon sa buong province niya. At yung magagaling sa province po niya, in short po, no, yung galing po ni Hong, no, kung ikukumpara po natin sa whole China, ay manapakalaki po ng gap at hindi po siyang papasok po talaga sa top 100, top 200 sa best of China. Malayo po siya. Insignificant po ang galing ni Hong, although siya ang pinakamagaling sa Pilipinas. Ngayon, hindi pa po tapos ang kwento po natin. Yung pinakamagagaling sa China na walang sinabi si Hong, marami rin po magagaling sa US na kaya pong talunin itong mga Chinese po na to. Halimbawa, ito pong si Reed Barton. No? I-research po itong napakagaling po ni Reed Barton. Ang layo po ng level po nito. Napakagaling po talaga nito. Ang dami pong competition na pinanalunan po nito. Si Reed Barton po ito ng US. Ngayon, naki-Reed Barton na po tayo. Pag pumunta po tayo sa China, ito po,
kung si Rick Barton po pag-uusapan, in my own opinion lang po sa pagkakaintindi ko po sa mathematics, hindi po niya talaga mahihipo itong si Grigory Perelman ng Russia. Malayo po ang level nitong dalawa. Mas magaling po talaga si Grigory Perelman ng Russia. Napakagaling po talaga. The best po talaga. Isa sa pinaka-the best po talaga, no? Dito po sa generation po natin na mathematician. Ano po, what's the point ng ang dami-dami mong kinuwento na mas magaling, mas magaling, mas magaling, mas magaling? Ito lang po ang gusto ko po sabihin po sa inyo lahat. No matter po kung gaano po kayo kagaling sa isang bagay, the reality is mas marami pong mas magaling sa inyo at ang dami pong layers and layers and layers and layers ng tao na mas magaling po sa inyo. At masusurprise po tayo na kung akala natin magaling na po tayo, masusurprise po tayo kung gaano kalaki ang universe ng mga tao na wala po tayong sinasabi. So, sometimes no, akala natin sobrang galing na po natin, pero ang reality is we are just so insignificant compared to others, no? And so every time nagigising po tayo sa umaga, ang recommendation ko po talaga sa ating lahat is just to say thank you Lord, no, sa blessing na okay ako so far, okay ako kahapon, no? At marami pa po kung kakaining bigas dahil mas marami mas magaling sa akin. I need to improve every day to stay relevant in my field at sa mga bagay na ginagawa ko araw-araw. Okay? So, dito po sa channel po natin, madaldal lang po ko dito. Pero naiintindihan ko po na marami pong tao ang wala po kong sinabi. Maging mga viewers ko po, mas marami po mas magaling po sa akin sa investing sa trade. No? So, I'm always excited to learn. Kaya po tayo papasok sa topic ng technical analysis. Sana nagustuhan po ninyo yung munting kwento po natin. So, why technical analysis matters? Okay, so, nagmamatter po ang technical analysis kasi gumagalaw ang presyo ng isang stock. Bakit gumagalaw? Kasi po sa stock market, meron pong tinatawag na price discovery. Wala pong nagsasabi sa atin kung magkano talaga ang presyo ng isang stock. Wala pong authority na sasabihin, ito dapat ang presyo niyan. Hindi naman ito katulad ng presyo ng sibuyas, no, na dapat 80 ang sibuyas dahil sinabi ng gobyerno. Wala po nagsasabi, no, na we are into price discovery. Tayo po ang market participant, no, ongoing process where markets determine kung ano talaga yung fair value ng isang asset, no, based on the information that we get, yung demand and supply dynamics, no. And this, ang dami-dami pong process, ang dami-dami pong factors naggagalawan po, no, para ma-discover po natin kung ano talaga ang totoong price, no, ng isang stock. Okay, no? And over a long period of time, yung price po talaga, it follows po kung ano talaga yung value ng isang company, no? So over time, the price of an asset often aligns, hindi always, often with its intrinsic value, although short-term fluctuation can create temporary mispricing, no? Okay, ibig pong sabihin nito, kung isang stock po talaga ay valuable or more valuable, it will be natural na ang presyo po nito ay tataas ng tataas. Pero pag ang isang business po ay hindi po nag-i-improve or even declining, susunod din po ang price po niyan. Hindi gagalaw ang price yan or magde-decline ang presyo po niyan sa stock market, no? Price tends to follow the value of the stock over long period of time, no? Ayan. And meron pong tinatawag na information bidding. Tayo po mga investor, tayong lahat po ay nagbabantay po tayo kung ano nangyayari po sa negosyo po, no? So may nakakalap po tayong information na babasa natin, no, sa mga disclosures, sa mga balita. So lahat po ito pinoprocess ng utak po natin at ito po ay nagiging pumapasok po ito dito sa price discovery, no? Na pagpasok po ng information na to, we either buy more or we sell some of the stock that we have, no? Yung nagkakaroon ng market sentiment, economic indicators, marami pong influence, no, na nangyayari sa price po na isang stock based po sa information na lumalabas. Halimbawa na doble ang sales, no, na isang company, of course, no, we will act accordingly. Nasunugan yung isang company, we will act accordingly, no. Tataas ang interest rate ng BSP, ayan, nalalong presidente si Kuya John, ayun, lahat po yan nagkakaroon ng factor, yung mga information po na yan, no. Information makes us bid, no, either we buy or we sell, and nagbabago po yung supply and demand at gumagalaw ang presyo po ng stock sa stock market. Maliwanag po ba sa mga beginners? Alright.
So, ito pa, no? Yung fundamental information, yung isa sa pinakamalaki po talagang factor, yung mga financial report, yung mga new projects, may mga bagong deals. Ang lakas po talaga ng impact po nito sa presyo po ng isang stock. Katulad ni Nvidia, lumipad po siya kasi malakas yung sales po niya, biglang sumipa ang sales po niya dito sa tinatawag na artificial intelligence. Okay? Maliwanag po ba? Okay. And you have to understand, no? Ang presyo po, ang intrinsic value po ng isang stock ay hindi po isang fixed value. Range po yan. Kasi po, wala pong dalawang tao ang parehas po sa opinion sa isang stock. Kahit halimbawa, nung buhay pa po si Charlie Munger, no? Sobrang lapit na po, no, ng utak ni Warren Buffett and Charlie Munger. Pero sila mismo sinasabi nila, no, given one stock, no, magkaiba pa rin sila ng opinion kung ano talaga yung totoong value po noon. Kasi tayo po mga market participant, iba-iba po talaga, no, ang ating ginagamit na model, no, kung paano natin dinedetermine ang presyo ng isang stock. Iba-iba tayo ng ginagamit na model, iba-iba tayo ng ginagamit na assumption. So, it will yield different prices po. Pero ito po mga prices po nito will fall into a range, no. Halimbawa, mag-agree tayo na halimbawa ang presyo ni ASEN is between 6 and 7 pesos. So kung maraming investor po ang naniniwala na ang presyo ni ASEN is between 6 and 7 pesos, then malaki po ang chance doon po mag-fall ang presyo po niya kasi price follows value. Pero po, yun po sinasabi ko po, hindi po fixed value, hindi po pwedeng sabihin 650. Na, it falls in a range. May range po siya. May lower bound, may upper bound. So, nagre-range po yan sa dalawang values, no? Ayan. So, maliwanag po ba? Ayan. And market liquidity and supply and demand dynamics, no, affects price discovery. Minsan po kasi, no, supply and demand pa rin po, no. Ito po mga earnings na yan, mga balita na yan, ito po ay nakaka-affect, no, sa supply and demand. Pero may iba pa rin pong factors na nakaka-affect po sa supply and demand. Halimbawa, no, kahit na overvalued na isang company. Pero kung halimbawa may isang institutional investor na gusto niya magpasok ng malaking-malaking order sa isang stock, gusto niya bumili ng maraming stock na yon, eh lalo pa pong tataas yung stock po na yon, no? O ano pa, halimbawa may isang stock po, no, na medyo mahal na pero ipapasok siya sa index ni PSEI. So magkakaroon po ito ng malaking demand kasi yung mga mutual funds ay kailangan po nila ipasok po ito sa kanilang funds. So magkakaroon po ng mataas na demand, lalo po lilipad po ang presyo po na stock po na yan. So minsan hindi lang po talaga yung mga ganon. Marami pa pong reason, no? Ito po supply and demand dynamics na nakaka-apekto din po sa presyo ng isang stocks, no? So bumagalaw po ang price ng stocks, no, dahil marami pong information na nagbabago through time na tayo pong lahat ng market participant dinadigest po ng utak po natin at we act accordingly. Alright? At marami pa pong pampagulo. Hindi na po yung mga sinabi ko pong yan, no? Marami pong iba't ibang market participant. May investor, may speculator, may institutional investor, may retail investor, may day trader, may high frequency trading. At may kung ano pa, halimbawa mga decisions sa central bank, ng US, ng Japan, mga ganyan, lahat yan nakaka-apekto. Minsan kahit hindi mo bansa, naapektuhan ka. Ganun po talaga. Alright? Marami pong pampagulo. Kaya po medyo magulo. No? All we can say that, no? Yung price discovery po kasi dahil galaw siya ng galaw, pwede po nating sabihin na para siyang isang sayaw. It's like a dance, no? Certain condition, no, yields certain patterns. Katulad po ng sayaw, may pattern po ang sayaw, may dance step po ang sayaw. Doon po ay nangyayari po dito po sa tinatawag na process of price discovery, no? Let's say for example, no? Example lang po, sumipa po ang earnings ng isang company, si company A, no? Sumipa bigla ang earnings po niya, no? So marami po may excite. Uy, tumaas ang presyo ni gano'n, tumaas ang earnings niya. So mag-excite sila. Bibili sila ng bibili ng stock na yan. Marami magbibili yan. So haangat yung presyo niya. Ngayon pag-angat po noon, yung mga unang bumili, sasabihin na, ay, teka muna. Masyado tayo excited. Chill kaya muna tayo kasi baka tayo na lang nandito, no? Tingnan muna natin anong gagawin ng iba. So minsan, hihinto yung pag-akyat ng presyo ng stock po. O umangat siya ng konti, hinto. O minsan, medyo mababa ng konti, no? Pagbaba ng konti, minsan nagkakatingin yan, papakiramdaman yan. Tapos biglang may isa magsasalita. Bahala kayo. Ako, bibili ulit ako kasi mura talaga to. Mura pa. So, bibili ulit siya. Lilipad na naman yung price, no? Tapos, somewhere in the future, sasabihin naman, wait lang. Antay tayo ng kasama natin. Baka tayo na lang nandito. So, may dance siya, may aabante, aatras. May ganun parang cha-cha. So, it's a dance, no? It's a dance of advance and
retreat. Ayan, no? So, another example naman po, no? Another example, halimbawa, napansin mo, no, may isang stock, no, na pataas ng pataas ang volume niya. At pataas ng pataas yung prices sa market, no? Pataas sa lahat ng charts talaga, ay off the charts na. So, yun. Technical analysis po talaga, no? People may not know kung ano yung reason kung bakit gumagalaw yan, no? Pero, they know something is up. Alam nila kasi pag ganun ng ganun, uy, ang daming sumasayaw, ang daming nagsasayawan, lahat sila lumilipad. May something yan. May something yan. Sigurado ko, nararamdaman ko. So, yun po ang kinakapture ng mga technical analysis people. No? Ano ang sayaw na ginagawa ng mga tao ngayon? No? There are patterns na nagpo-form po talaga. No? Under different condition, iba-iba yung patterns na nagpo-form po. No? And that is what technical analysis people are trying to figure out. No? Ano ba itong sayaw na to? Bakit ano ba yung mga pattern na pinagagagawa ng mga tao? Ina-analyze nila yung ginagawa natin. No? Ayan. So, yun, no? So, ganun po ang nangyayari. Uy, madaming sumasayaw ng ganito, no? Wait, ano yung mga dance step nila? Okay, pag-aaralan natin para alam natin paano tayo papasok at we will take profits. Okay, maliwanag po ba? So, sana naintindihan po ninyo yung nature, no, ng technical analysis. So, market participants po kasi ay, aminin po natin, no? Mostly human po talaga ang nagpapasok ng mga order, no? Nagba-buy and sell. Humans po talaga po yan. And markets will always be emotional kasi po tayong mga tao, hindi po talaga natin maiiwasan na emotional po tayo. It will always be like this na sobrang emotional po ng mga tao. At dahil po emotional po tayo, we are bound to repeat similar patterns of behavior over and over again. Kaya po, nagpa-profit ang mga technical analysis people kasi may pattern po ang ginagawa natin dahil po sa ating emotions at dahil po sa ating mga behavioral pattern na binabasa po nila na mahirap pong itago ang emotions kung talagang malakas ang pakiramdam mo. Ako nga, pag gusto ko yung isang stock, talagang minsan nabubuhos ko kagad. Minsan ang usapan, 2,000 lang ang ipapasok, nagiging 20 mil dahil excited ka, hindi mo maitago, no? Ayun. So, ganun po. Kaya po nag-work ang technical analysis because nakikita po talaga natin ang behavioral pattern ng mga tao based on emotions. Alright, no? So, yun po ang merits po, no? Why technical analysis matters. At sana po may natutunan po kayo. At syempre, may bonus track po tayo. Bakit naman? Maraming sawi sa trading. Ayan, no? Ito po, warning lang po, no? Based lang po ito sa observations ko sa aking mga kaibigan na dalagang into technical analysis. Hindi po ito based sa aking personal experience but based on my observation sa mga kaibigan ko po, no? Okay. So, ang unang-unang nakikita ko po nagiging problem na marami pong into technical analysis ay hindi po nagiging selective enough. At hindi lang po ito problema po ng mga technical analysis people, pati po mga fundamental analysis, problema po talaga ng marami ito kasi hindi po choosy, no? Masyadong madalas pumasok sa isang posisyon, no? Pasok ng pasok at hindi po pihikan sa pagpili. And I feel regardless if it's technical or fundamental, hindi po madalas na merong solid na opportunity. So we have to trade less and focus on the best. Pag nakita talaga natin sobrang solid at ito na talaga yung sobrang okay, yun, maging selective po tayo. Kasi konti lang naman yung chances na binibigay sa atin ng market. So we have to be selective talaga, no? Ano pa? Nakikita ko po, no? Ito madalas ko nakikita sa marami kong kaibigan. We don't accept mistakes quickly. Kung nakita na po nating mali po tayo, no? At meron po tayong binili at nakita natin mali po tayo. Kung mali po tayo, mag-liquidate na po natin at sundan po natin yung ating stop loss o yung ating mga risk mitigation strategy, no? Para po hindi po maging long-term investment ng ating mga posisyon. Ayan, no? At ano pa, not understanding why. Hindi natin naintindihan bakit. Totoo na nababasa mo yung pattern. Totoo na may pattern ka nakikita, no? Pero po yung mga pattern po na yan, meron pong story behind it, no? At meron pong catalyst po yan. So, in my own opinion po, regardless kung ano pong gagawin natin, if it's fundamental or technical analysis, for me po talaga, stories po are very, very important. Kailangan po ita-tie up po natin
yung ating observation po, no, yung ating analysis with the story. Bakit nangyayari ang nangyayari na yan? Kasi kailangan we understand why para alam po natin kung pwede pa talaga natin pasukin ang posisyon po natin. Alright? Maliwanag po ba? Ayan. Ano pa? Ito po, marami nabibiktima po dito. Ridiculous valuation. Marami po nagkakaroon ng EPIC investment dahil po dito. Kasi no matter how strong the pattern is, no, kahit na gaano ka-strong ang nakikita po nating pattern, no, magiging sobrang risky na po yan pag malayo na po yan sa totoong value ng isang stock. So, kung nakikita po nating overvalue na po, please don't or refuse yung urge po natin. No. Halimbawa, kung ang value, alam mo, or by some valuation, sinasabi ng maraming tao, ang real value ng stock na yan is just 5 pesos. Huwag ka lang pumasok kung 16 na yan na ang hope mo ay maging exit dahil mataas lang ang kanyang ang kanyang mga indicators, no? Kasi delikado po, napaka-risky po pag pumapasok po tayo at nandun na po siya sa overvalued na category. Alright? So, maliwanag po pa. At marami pa pong ibang reason kung bakit po nasusunog ang marami pong traders. Pero hindi po tayo expert dyan. Namili lang po tayo ng konti. Okay? So, Kuya John, bakit ka nagdi-discuss ng trading? No? Di ba investor ka? Di ba dividend investor ka? Sasagutin ko po sa aking next video. Alright. Disclaimer. Basa-basa na lang po. Like, share, subscribe. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye.